ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay merong hindi magandang ugali. Kaya nga responsibilidad nating baguhin yon upang magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa ating kapwa. Ikaw kabarangay, anong ugali na gusto mong baguhin? Dear Papa Dudut, lahat naman tayo ay nangangarap na makatagpo ng taong magiging kabiyak ng ating puso. At isa na nga ako doon, bata pa lamang ay niwalain na ako sa mga nababasa at napapanood kong pantasya at pelikula tungkol sa mga magsing-iro na nagkakaroon ng happy ending. Pero noong tumanda ako ay na-realize ko na hindi pala yon ganon kasimple. At kung minsan ay napaka-komplikado pa nga. Bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento at pagbabahagi ng istoryang pinadala ko sa Barangay Love Stories, ay pabati muna ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Zayel, 33 years old. Nagtatrabaho sa isang private company sa Cainta, Rizal. Pero sa kasalukuyan ay nakatira ako sa Cubao. Pero noong araw ay nasa Binangonan ako dahil may inuupahan ako doong studio type apartment. Nasa isang compound kasama ng pamilya ng ate ko. Ayun na nga ate, nagugustuhan ko na siya. Kaya lang mas bata siya sa akin eh. Ilang taon? 2 taon. Kung 32 na ako, ibig sabihin 30 years old na siya. Tingin mo swa kami? Oo naman. Saka di naman nagkakalayo mga edad nyo, pareho na kayong nasa 30. Wala lang, naisip ko lang na baka pangit tingnan. Anong pangit tingnan? Ngayon ka lang ba nakakita ng mas matanda ang babae sa relasyon? Hindi naman. Oh, hindi naman pala eh. Nag-overthink lang. Kilala mo naman ako, 'di ba? Oo, overthinker na praning. Grabe, double kill naman yun. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pero ayun nga, wala namang masama sa mga edad nyo. Lalo na kung pareho yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Saka matagal ka ng single. Panahon na para hayaan mo naman yung sarili mo na ma-in love. Pero ayoko pa rin umasa na pareho nga kami ng nararamdaman ni Kylo sa isa't isa. Ha? Akala ko ba? Baka maling akala lang pala. Alam mo, kesa mag-isip ka't manghula kung ano talaga yung nararamdaman niya para sa'yo, bakit di mo na lang siya tanungin? Ayoko nga. At bakit? Inahihiya ako eh. Kababae kong tao baka isipin nun desperada ako. Gaga, ano ba yung pinagsasasabi mo? Basta. Matatanda na kayo para maghulaan ng isip o magpakiramdaman. May mga bibig naman kayo para gamitin sa pagsasalita. Saka na, kapag nakapag-ipon na ako ng lakas ng loob na tanungin siya. Bigyan mo ng deadline yung pag-ipon mo ng sama ng loob. Lakas ng loob, ate. Ay, sorry, mali. Lakas ng loob pala. Sinadya mo yun eh. Para ka kasing ewan. Akala mo yata teenager ka pa rin, no? Kung umasta ka, parang unang beses ka palang na in love. Bakit? May tao bang eksperto pagdating sa bagay na yun? Wala pa naman siguro. Kaya nga dapat mas maintindihan mo yung pinanggagalingan ko. Naiintindihan ko naman. Pero di lang ako masyadong makarelate kasi ako nga nanligaw sa asawa ko noon. Ayaw nga pala. Ibang klase ka rin eh. Sana may ganyan din akong lakas ng loob. Desperada na kasi ko noon kaya naisipan kong sumugal na. Buti na lang talaga tama yung desisyon ko. Pero sakali mang hindi kami pareho ng nararamdaman sa isa't isa ng asawa ko, ayos lang. Tatanggapin ko pa rin kahit na masakit kasi alam ko sa sarili ko na makaka-move on naman ako. Kailangan ko lang damhin yung sakit tapos tuloy ang buhay. Pero buti na lang sumugal ka at nanalo ka. Oo, tingin ko ganti na yun ang langit sa akin pagkatapos sa mga pangit kong karanasan sa pag-ibig. At masaya naman ako kasi nakukuha ko sa asawa ko yung pagmamahal at pag-aalaga na deserve ko. Oh, touch naman ako. Mapapasana all na lang talaga ako. Sana all talaga kasi yun din ang hiling ko para sa'yo.
Di lang pala ako kundi pati na rin yung sa isa nating kapatid. Sana makatagpo ka ng lalaking mamahalin ka, aalagaan, at ituturing na pinakamahalagang tao sa buhay niya kasi deserve mo rin yun. Thanks ate. Tama ka. At sana this time si Kylo na yung lalaking yun. Basta balitaan mo lang ako kung may progress na yung pagliligawan nyo. Tapos pakilala mo agad sa akin para makilatis ko. Grabe naman sa makakilatis. Aba, oo. Baka nakakalimutan mong ate mo ko. At responsibilidad ko bilang ate na kilalanin yung lalaki na posible mong maging boyfriend. Tandaan mo yan. Oo naman. Tatandaan kong mabuti yan. Papadudot close talaga kami ng ate ko simula pagkabata. Bale, 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Ang kuya ko ay nasa ibang bansa kasama ang asawa at mga anak niya. At dahil ako na lamang ang walang sariling pamilya sa amin ay sinabi ni ate na mangupahan ako sa kalapit nilang apartment para sama-sama pa rin kami sa isang compound. Malapit din ako sa mga pamangkin ko at kapag wala akong trabaho ay madalas nakatambay ako sa inuupahan nila. Siyempre, nakwento ko rin sa kanya ang tungkol sa katrabaho kong si Kylo na nagugustuhan ko at masaya ako dahil suportado ni ate ang hindi pa naman confirm na love life ko. Kung ilalarawan ko si Kylo ay masasabi kong may itsura naman siya. Matangkad, moreno, gwapo at malakas ang appeal. Mabait din siyang kausap at may pagka-gentleman. Dahil nga sa tingin ko ay mutual naman kami ng nararamdaman, sa isa't isa ay hinayaan ko si Kylo na mapalapit sa akin. Hindi nagtagal, nagkaaminan kami ng feelings at niligawan niya ako na umabot ng 2 buwan, papadudot. Nasurpresa mo talaga ako sa pa-dinner date mo na to ha. Mabuti naman kung ganon. Gustong gusto ko kasi talaga na sinosorpresa ka eh. Hindi ka naman nagminti simula nung niligawan mo ko hanggang ngayon. Thank you. Kasi ramdam ko na mahalaga at saka espesyal ako sa'yo. Yun talaga ang goal ko. Yung maparamdam sa'yo na mahalaga ka. Na espesyal ka. Maraming salamat sa pagbigay mo sa akin ng chance na ligawan ka. 2 months mo na rin ako nililigawan. Curious lang ako. Hindi ka ba nagsasawa o napapagod? Bakit naman ako magsasawa? Basta may kinalaman sa'yo, hindi ako mapapagod. Hindi naman sa nilalahat ko pero karamihan kasi sa mga lalaki nadi-discourage na sa panliligaw kapag inabot na ng 2 buwan tapos tingin nila wala pa rin silang syansa na sasagutin ng nililigawan nila. Siguro hindi lang nila ganun kagusto yung nililigawan nila. Naniniwala kasi ako na kapag gusto talaga ng lalaki yung babae, hindi siya susuko hanggang maging sila. Gets ko naman kung bakit karamihan sa mga lalaki sumusuko sa panliligaw. Siyempre, kung alam mo na wala ka ng chance dun sa babae, unfair naman din sa'yo kung itutuloy mo pa yung panliligaw mo. May punto ka. Ang sakit nun Masakit talaga, pero mas masakit kung patatagalin mo pa. Kaya dapat sinasabi din ng babae kung may chance ba yung lalaki na magustuhan niya para hindi niya na masayang yung oras ng tao. Baka kasi di talaga sila para sa isa't isa at merong ibang babae na nakalaan para dun sa naliligaw sa kanya. Yun bang babae na kayang ibalik yung pagmamahal na binibigay niya? Napaisip tuloy ako kung may pag-asa ba talaga ako sa'yo o wala. Ikaw kasi, pinunto mo pa na 2 buwan na kitang nililigawan pero nandito pa rin tayo sa stage na to. Yun nga yung gusto ko rin sana pag-usapan natin ngayon. Teka, sandali. Bakit bigla ka atang sumeryoso dyan? Kalmahan mo lang. Sa totoo lang, kalmado naman ako kanina eh. Ngayon, pinagpapawisan na tuloy yung kilikili ko sa kaba. Kaya nga kalmahan mo lang kasi mag-uusap lang naman tayo. Kung sasabihin mo na tumigil na ako sa panliligaw sa'yo kasi wala akong pag-asa, problema yan. Bakit naman? Hindi pa kasi ako handa na marinig yan eh. Yun talaga yung dahilan kung bakit ako sobrang kinakabahan. Uy, wag ka namang ganyan. Nabigla ako. Hindi ko lang napaghandaan na dito mauuwi yung date natin ngayon. Sorry, pero I think
Dapat mo na rin kasing malaman yung feelings ko. Okay. Pero bago mo sabihin lahat ng mga gusto mong sabihin, pwede bang ako muna magsalita? Pwede naman. Kung talagang hindi tayo para sa isa't isa, gusto ko lang malaman mo na naging mahalagang parte ka ng buhay ko. At kahit kailan, hindi ko pagsisisihan na niligawan kita. Sinabi ko sa sarili ko na sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa'yo eh. Lalo ngayon na hindi na lang kita basta gusto. Sa loob ng 2 buwan, mas lumalim pa to. Pwedeng hindi ka maniwala, pwede ka rin mabigla. Zahil, mahal na kita. Pero huwag ka mag-alala. Kung hanggang dito lang talaga tayo, handa ako na tanggapin yun. Irerespeto ko yung magiging desisyon mo. Basta masaya na ako na mahal kita. Kahit di mo na yun suklian pa. Thank you, Kylo. Oh, umiiyak ka ba? Oo, kasi natouch ako sa sinabi mo. Huwag ka nang umiyak. Sinusubukan ko pero kilala mo naman ako mababaw ang luha eh. Pigilan mo na yung pag-iyak mo. Sulitin na lang natin tong araw na to. Oo, yan din naman ang gusto ko. Yung masulit natin yung araw na to hindi bilang nililigawan mo at manliligaw ko kasi tayo na. Ha? Hindi ko nasundan yun. Ano ibig mong sabihin? Sabi ko tayo na, sinasagot na kita. Totoo ba yan? Oo, yun talagang gusto kong sabihin sa'yo kanina pa. Pasensya ka na kung akala mo gusto lang kitang patigilin sa panliligaw sa akin ha. Sa totoo lang, oo. Gusto na kitang patigilin kasi sinasagot na kita. Papa Dudut, hindi si Kylo ang first boyfriend ko pero siya na lang ulit siya na lang ulit makalipas ang ilang taon na pagiging single ko. Kaya nga noong binalita ko kay ate na kami na ay sobrang saya niya. Masaya rin ang kuya ko na nasa abroad dahil matagal na rin niya akong hinahanapan ng makakarelasyon. Nirereto pa nga niya ako sa ilan niyang kakilalang afam pero ako lang yung may ayaw. Sa Pinoy pa rin talaga ang puso ko. At sa pagkakataong yon ay nakay Kylo na nga. Walang araw na lumipas na hindi kami naging masaya ni Kylo. At kahit na nga nasa 30s na kami ay pakiramdam namin ay bumalik kami sa aming early 20s. Sabagay wala namang edad kapag na-in-love ka. At hindi naman yon naging issue sa amin ni Kylo. Basta masaya kami ng mga panahong yon sa piling ng isa't isa. At laking pasasalamat ko sa Diyos dahil dininig niya ang panalangin kong matagpuan na ang lalaking magiging kabiyak ng aking puso, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 2 na ang nakarelasyon ko noon bago si Kylo at parehong hindi rin naman nagtagal. Yung una ay 6 na buwan lang at yung pangalawa ay 1 taon at kalahati. Kaya nga hindi niyo ako masisisi kung bahagya akong natroma sa pag-ibig. Pero gusto ko pa rin namang makakilala ng lalaking mamahalin ko at kung loloobin ay siya na ring makakasama ko sa panghabang buhay. Kaya nga masaya at nagagalak ang puso ko nang dumating sa piling ko si Kylo. Fast forward, naging masaya ang unang 2 buwan namin bilang magkasintahan. At kahit na hindi pa nga kami nagtatagal ay naisip ko na siya na ang lalaking gusto kong makasama bilang aking asawa at tatay ng mga anak namin. Hindi ko alam, Papa Dudut, pareho pala kami ng iniisip at nakumpirma ko lamang yon noong niyaya ako ni Kylo na makipag-live-in na sa kanya. Pero alanganin pa rin ako dahil hindi ko pa naman nasubukan ang bagay na yon. Buti na lamang to the rescue sa akin si ate para magbigay ng advice. So niyaya ka na niyang makipag-live-in? Oo. Anong sagot mo? Pumayag ka ba?
Hindi pa eh. Ngik, bakit hindi pa? Dapat ba mayag agad ako? Oo, chance mo na yan para makasama siya sa iisang bubong. Okay lang ba yun? Paano okay lang ba yung pinagsasasabi mo dyan? Na tumira sa iisang bubong kahit hindi kasal. Well, hindi siya okay kung masyado kang relihiyoso. Like, sagrado ang tingin mo sa kasal. Pero sa panahon natin ngayon, usong-uso na yung pakikipag-live-in. Kaya tingin ko, wala namang masama dun. Sa kakagandahan niyan, mas makikilala mo ng husto yung ugali ng isang tao nang hindi mo kailangang matali sa kanya kasi kasal na kayo. Sa bagay. Di ba nag-live-in muna kayo ng husband mo ng 1 taon bago kayo nagpakasal? Oo. At dun ko na sigurado na siya na talaga yung lalaki na gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Ah, nakakatuwa naman. Kaya huwag ka matakot na makipag-live-in kay Kylo. May tiwala ka naman sa kanya, di ba? Oo, meron. Tinatrato ka naman niya ng maayos. Tinatanong pa ba yan? Sagutin mo na lang. Syempre naman. At mahal niyo ang isa't isa, tama? Tama ate. Saka malaki na kayo, kayang-kaya nyo na yung mga sarili nyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magsama na kayo. Kaso iniisip ko pa lang yung paglipat ko sa apartment niya sa Cubao, napapagod na ako eh. Tsaka pag nando na ako, hindi ko na kayo madalas makikita ng mga pamangkin ko. Ay nako, pwede ka naman dumalaw dito o kami yung dadalaw sa'yo dun sa inyo pag may time. Hindi mo kailangang malungkot kasi ganun talaga ang buhay. Yung isa nga nating kapatid kinakaya yung buhay sa abroad na malayo sa atin eh. Okay naman sila ng pamilya niya. Oo, malungkot at nakakapanibago pero parte talaga yun ang pagbuo mo ng sarili mong buhay. Hindi naman porke doon ka natitira sa Cubao hindi na tayo pwedeng magkita uli. Baka nakakalimutan mong ilang split at tumbling ka lang naman sa amin. Salamat ate. Salamat sa lahat kasi kahit na malaki na tayo, lalo na ako, bunsong-bunso pa rin talaga yung trato mo sa akin. Kayo ni kuya. Tingnan mo nga, niyaya mo pa akong tumira dito sa compound nyo para may kasama pa rin ako kahit na nakabukod na ako. Siyempre, nangako ko kina nanay at tatay na aalagaan ko kayo ng mga kapatid ko, lalo ka na. Kaya kahit na tumanda ka na, tumungtong ka man ng 30 o higit pa, ikaw pa rin yung bunso namin. Salamat ulit. Walang anuman. So ano, nakapag-decide ka na ba na makikipag-live-in ka na kay Kylo? Oo. Gusto ko rin naman subukan. Tsaka para matuto din ako sa buhay na may kinakasama. Okay yan. Basta huwag kang matakot. Kung kailangan mo ng payo, alam mo na kung sino ang taong pwede mong lapitan. Sige ate, salamat sa assurance. Malaking bagay yun sa akin. Alam mo na, medyo naduduwag din talaga tong kapatid mo. Ayos lang yan. Wala namang tao na pinanganak na matapang na agad. Saka normal na maramdaman mo yan kasi hindi ka pamilyar sa pakiramdam. Kumbaga, kaya tayo natatakot at nagdadalawang isip na gawin ng isang bagay kasi hindi pa natin alam. Lahat naman tayo nagsisimula na walang alam hanggang unti-unti na nating matutunan. Iba ka talaga mag-advise on point. Dati ka bang advisor sa past life mo? Hindi. Pero marami na akong karanasan na pwede kong i-share sa'yo kaya nakakapagpayo na ako. Pero syempre, karamihan sa mga karanasang yun, hindi ko natutunan sa madaling paraan. Papadudot malaki ang naitulong na mga payo ni ate upang maging bukas ang isipan ko tungkol sa pakikipag-live-in. Aminado ako na may pagkasinaunang tawa ko pagdating sa bagay na yon pero dahil wala namang masama, ay lumakas ang loob ko na tanggapin ang alok ni Kylo na magsama na kami sa isang bubong. May punto rin naman ang ate ko na kung gusto kong makilala ng husto ang boyfriend ko, ay tama na manirahan kami ng magkasama. Hindi nagtagal ay umalis ako sa apartment na inuupahan ko para makisama kay Kylo sa nirerentahan niya sa Cubao. At kahit na malayo yon sa pinapasukan naming opisina na nasa Cainta, ay wala namang kaso dahil may motorsiklo naman ang boyfriend ko na ginagamit namin papasok sa trabaho at pauwi na rin. Siguro kung may ikinalungkot lamang ako sa paglipat kong yon, sa inuupahan ni Kylo ay walang iba kundi ang napalayo ako kay ate at sa mga pamangkin ko. Pero paminsan-minsan ay bumibisita pa rin ako sa kanila sa Binangonan, Rizal.
Mabilis na lumipas ang 2 buwan at sa pagpapatuloy ng pagsasama namin ni Kylo, ay may ilang bagay akong natuklasan sa kanya, Papa Dudut. Ay, nuknuka naman ng tanga to! Pabuhat ka na nga, hindi ka pa marunong dumiskarting tatanga-tanga ka. Sino ba kasi nagsabi na pasalihin tong inutil na to sa team namin? Ay, nakakawalang gana. Sweetheart, sino kaaway mo dyan? Wala. Tinan mo, tanga talaga. Naka-register sa Anli yung katangahan? Bobo. Ay, ano ba yan? Sino ba yung kaaway mo? Nakakagulat ka eh. Bakit ba ang dami mong tanong? Di mo ba nakikita na naglalaro ako? Istorbo ka eh. Ako pa talagang istorbo ay kararating ko lang. Buwisit! Sana kasi tumahimik ka na lang eh. Ang dami mo kasing dada eh. Natalo tuloy kami. Aba, inaano ko yung laro nyo? Tanga na nga yung kakampi ko, putak ka pa ng putak dyan. Nagsanib puwersa yung bunganga mo tsaka yung utak niyang gamunggo. Kaya kami natalo. Importante pa naman yung game na yon. Mali naman yata na sisihin mo ko sa nangyari. Eh wala naman akong kaalam-alam dyan. Sabi ko nga kararating ko lang galing sa labas eh. Lumabas ka? Saan ka galing? Anong saan ako galing? Huwag mong sagutin ng tanong yung tanong. Uulitin ko ha. Saan ka nang galing? Ay, kita mo tong taong to. Napaka-sarkastiko mo ha. Sagutin mo na lang kasi yung tanong ko. Saan ka nang galing? Anong ginawa mo sa labas? Bumili ako ng ulam natin. Magtatanghali na kaya tapos wala akong maluto dyan sa kusina. Kaya naisipan ko lumabas na lang. Lumabas ka pala tapos di ka man lang nagsabi. Nagpasabay sana ako sa'yo ng soft drinks. Nagsabi ako no. Tumango ko pa nga eh. Pero hindi mo ko tiningnan kasi kulang na lang dumikit na yung mata mo dyan sa cellphone mo. Tsaka, napakahilig mo sa soft drink. Matakot ka nga. Baka magkasakit ka sa kakainom mo dyan. Pati ba naman yung pag-inom ko nun sinisita mo? Hindi ko sinisita no. Pero napansin ko lang naman. Kaya pinagsasabihan kita. Uy, security guard ka ba? Di mo kailangan bantayan yung pag-inom ko ng soft drinks ha. Huwag kang ang ano. Ikaw ang wag ano. Masyado ka. Bahala ka na nga kung gusto mong mapaaga pagdadialysis mo. Buti pa, kakain na lang ako kaysa kausapin ka. Kanina pa kumakalam tong tiyan ko. Ay teka sandali. Ano na naman ba yun? Bakit ikaw lang yung kakain? Di mo ba ako yayayain? Nagugutom na rin ako. Wow, nagugutom ka rin pala? Akala ko kasi hindi eh. Dahil mas prioridad mo pa yung paglalaro mo. Pangit mo rin kausap eh no? Para kang tanga. Ikaw yung parang tanga dyan. Mapagpatol ka rin at madaldal. Daig mo pa yung mga babae sa dami ng sinasabi mo. Malamang gagamitin ko yung bibig ko para sabihin lahat ng mga pangit na napupuna ko sa'yo. So hindi ka naman perfect. Kaya tigil-tigilan mo yung pagiging intrimitida mo. Ano sinabi mo? Sa labas, mamayang 3:30 may parada ng mga bingi. Pwede kang sumali. Para kang ewan. Ano ba yung binili mong ulam? Aha? Ito ba? Sinigang na baboy. Nananadya ka ba? Alam mo naman di ako kumakain ng baboy, di ba? Hala, sorry. Nakalimutan ko. Anong ulamin ko kung yan lang binili mo? Hindi ko alam. Wala nang kahit na ano dyan sa kusina natin kasi hindi pa tayo nakakapag-grocery. Siguro umorder ka na lang muna ng gusto mong kainin. Ayoko. Nagtitipid nga ako tapos pa-orderin mo ako. Kita mong mahal ng mga pagkain online. Madalas talaga may pagkasintu-sintu ka eh, no? Kasalanan mo to. Paano naging kasalanan ko? Kasalanan mo kasi makakalimutin ka. Tsaka bakit parang wala kang gagawin para ayusin yung problema? Bumili ka ng ulam ko. Ano? Panonoorin lang kitang kumain? Lumabas ka na ron. Bilisan mo. Papa Dudut, totoo nga na mas makikilala mo ang isang tao pag nakasama mo na ito sa iisang bubong. At yun ang eksaktong nangyari matapos ang halos 2 buwan naming pag-live-in ni Kylo. Ang totoo ay napansin ko ang mga bagay na yon sa kanya noong unang buwan pa lamang pero hindi ko itinuring na malaking issue. Pero na-realize ko na napakasumpungin niya at daig pa ang babae sa dami ng mga sinasabi. Bukod doon ay napakakalat pa niya sa bahay. Akala ko ay normal lang sa isang lalaki na walang masyadong alam sa mga gawaing bahay pero napansin kong sumusobra na si Kylo.
at mas umiiraw sa kanya ang katamaran. Feeling niya siguro ay nakakuha siya ng instant kasambahay noong nag-live-in na kami. Kaya nga hindi na ako nakapagpigil ng damdamin. Nang mga panahon yon, lalo at gutom ako at may dinaramdam din. Hindi ko rin nagustuhan ang mga sinabi sa akin ng boyfriend ko at masyado naman siyang insensitive. Naanimoy hindi ako nasaktan sa mga sinabi niya. Hindi naman sa pagiging balat sibuyas, Papa Dudut, pero naggalit talaga ako sa kanya at nagtampo ng husto. At hindi ko siya inimik buong maghapon hanggang kinabukasan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagkabati rin naman po kami ni Kylo at walang nagsorry sa amin. Basta na lamang kaming nag-usap at kinalimutan na lamang namin ang pinag-awayan naming dalawa. Narealize ko rin naman na ayoko nang palakihin ang issue pero aminado akong may tampo pa rin sa kinakasama ko. Kasi mukhang wala siyang pakialam sa feelings ko. Bukod kasi sa mga bagay na napansin ko sa kanya sa 2 buwan naming pagsasama, ay marami pa akong nadiskubre sa ugali niya. Pero ang malaking issue talaga doon ay ang pagiging sumpungin ni Kylo, Papa Dudut. Kahalintulad yon ang mga babae kapag tinotoyo o tinotopak, mas malala lang pala kapag sa mga kalalakihan nangyayari dahil sobra sila kung magtampo. Kapag nag-aaway kami ni Kylo ay ako ang pirming sumusuyo sa kanya. Bagay na kinapaguran ko ng gawin habang tumatagal. Pero dahil desidido ako, Papa Dudut, na maging okay kami ay ginawa ko ang lahat ng pag-a-adjust na pwede kong gawin sa aming relasyon. At pilit kong ibinalik ang tamis ng aming pag-ibig. Isa na nga doon ay noong niyaya ko siyang mag-dinner date katulad noong mga panahong nililigawan pa lamang niya ako. Nagpunta kami sa isang kabubukas pa lamang na food park na pareho naming nakita online at pinapangarap na puntahan. Bakit hindi mo yata ginagalaw yung chicken inasal mo? Akala ko ba nagkikrave ka dyan kanina? Kanina yun. Nung nasa harap ko na, nawalan na ako ng gana. Ha? Paano naman nangyari yun? Di ko alam. Basta ganun eh. Siguro kasi di na siya ganun kasarap sa paningin ko. Hindi tulad sa picture nito sa tarpaulin. Mukhang malinamnam, mukhang juicy. Pero sa personal tinan mo, mukhang dry. Tsaka mukhang makunat pa sa goma yung texture nitong petso. Ay, ganun. Nakakalungkot naman pala. Isa pa to, hindi rin masarap tong kape na in-order mo. Paano hindi masarap? Halos maubos mo na nga. Pinilit ko na lang ubusin, sayang eh. Pero lasang pinaghugasan ng bigas to. Kaya napaisip ako, kape ba talaga to o Wala ring lasa yung hinalong gatas. Sayang lang binayad natin. Sana pala nagtubig na lang ako. Ay, okay naman yung inumin ko. Pati yung pagkain ko ayos naman. Hindi kasing sarap sa mga kinakainan nating restaurant pero pwede na. Tsaka hindi na rin naman masama. So ano? Sinasabi mo na sinungaling ako? Kylo naman. Kylo naman. Ubusin mo na lang yung mga in-order mo. Hindi yung nag-iinarte ka pa dyan. Sinasaway lang kita kasi pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Huwag ka na rin magtaas ng boses dahil naririnig kita. Magkaharap lang tayo na nag-uusap, di ba? Oo nga, magkaharap tayo. Pero parang di naman yata pumapasok sa utak mo yung mga sinasabi ko. Hirap kasi sa'yo, napaka-cheap ng taste mo sa pagkain eh. Kaya pasok na sa panlasa mo yung mga in-order mo. Pinagsasabi mong cheap. Totoo naman eh. Alam mo, pumunta tayo rito hindi para mag-away. Hoy, ano bang ginagawa natin dito? Para mag-date, kumain, tsaka mag-bonding. Tsaka diba, pareho naman natin ginusto na pumunta rito. Bakit ka nagkakaganyan? Kasi mali na naisip pa natin na pumunta dito. Sana pala natulog na lang ako sa bahay. O kaya naglaro ng mobile games. Diyan ka magaling. Puro ka tulog, puro ka mobile games. Libangan ko yung paglalaro. Tsaka matutulog ako kasi gusto ko magpahinga. Pagod ako sa trabaho eh. Natural lang naman na magpahinga, di ba? Computer nga pinagpapahinga eh.
Sana yun na lang paglalaro mo at pagtulong mong ginawa mo kasi mukhang mas mahalaga pa sa'yo yung mga yun kaysa sa akin eh. Wow! Umabot ka na sa katsipan na yan? Pinagseselosan mo yung pagmo-mobile games at pagtulog ko? Ang wild nun ah. Ewan ko sa'yo. Di nga. Nagtatampo ka na niyan? He, He? wag mo nga akong gayahin. Huwag mo nga akong gayahin. Kylo naman. Kailo naman. Ah, ganyan pala gusto mo ah. Sige, mag-asaran tayong ungas ka. Ba't mo ako tinawag na ungas? Bakit mo ko tinawag na ungas? Isa, Zayel. Isa, Zael. Akala mo siguro na ikipagbiroan pa ako sa'yo ah? Akala mo siguro nakikipagbiroan pa ako sa'yo ah. Ah, buraot ka? Ayaw mo talagang tumigil? Di ba iwan ka dito mag-isa? Saan ka pupunta? Uuwi na. Nakakabanas kang kasama eh. Baka mamaya ano pang magawa ko dahil sa pagkairita ko sa'yo. Ikaw kaya yung nauna. Wala kang pake. Uuwi na ako. Huwag mo ko susundan ha. Enjoyin mo yung mga kinakain mo dyan. Magpakasaya ka sa cheap na food park na to. Pwe! Kylo, sandali! Kylo! Huwag mo naman ako iwan dito. Please lang oh. Kylo! Papadudot ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magagawa akong iwanan ni Kylo sa food park kung saan kami nagde-date ng gabing yon. Akala ko pa nga ay babalikan niya ako pero hindi na talaga. Umuwi ako mag-isa sa inuupahan namin at nadatnang ko siyang humihilik habang tulog na tulog sa aming kama. Naiyak na lamang ako kasi hinayaan niya ako na umuwi ng mag-isa nang dahil lamang sa pagtatalo naming yon. Hindi ko siya tinabihan sa higaan, sa halip ay sa sofa ako natulog. At kinabukasan ay hindi kami nagpansin ng dalawa. Buti na lamang at Sabado yon, wala kaming pasok sa opisina at dahil mukhang walang balak na naman na mag-sorry sa akin si Kylo o makipag-usap man lang, ay nasakal na ako sa kanyang presensya. Doon na ako nag-decide na umalis sa inuupahan namin para pumunta kina ate sa Binangonan, Rizal. Kinuwento ko sa kapatid ko ang lahat-lahat ng nangyari sa amin ng boyfriend ko, Papa Dudut. Talaga? Iniwan ka niya at hindi binalikan? Oo. Grabe kaya yung pakiramdam ko noon. Gusto kong umiyak pero pinipigilan ko lang. Naisip ko, kasalanan ko rin naman kasi baka napikon siya sa pang-aasar ko sa kanya. Sabi mo naman siya yung nauna, di ba? Oo. Bigla ka na lang niyang ginaya ka mo no nagsasalita ka. Tama. Tapos naisip kong asarin din siya kaso biglang napikon. Para siyang tanga. Ate naman. Totoo naman eh. Saka ikaw din. Slightly para kang tanga kasi patulan ba naman yung jowang sumpungin? Ayan tuloy. Ay. Pero maling-mali pa rin na iniwan ka niya. Kasi paano na lang kung napahamak ka? Paano kung may nakasalubong kang snatcher, murderer, saka rapist? Paano kung nakidnap ka? Naku! Ay, kalmahan mo lang. Ligtas naman ako nakauwi sa inuupahan namin eh. Buti na lang. Kasi kung hindi, tutuhugin ko talaga sa kawayan niyang Kylo na yan at iihawin ng buhay. Grabe! Nakakagigil yung ginawa niya sa'yo. Akala ko pa naman mature na yung lalaking yan pero mukhang nagkamali ako. Okay naman siya pero may times lang talaga na ganun yung ugali niya eh. Alin? Yung sarcastic, sumpungin, toyoin, topakin? Oo, tapos mapang-asar pero pag binalik sa kanya yung ginagawa niya mabilis mapikon. May sayad na talaga. Ano siya? Man-child? Daig niya pa mga anak ko ah. Tapos akala mo kung sinong babaeng nireregla kung tupakin? Nakakayamot. Yun nga yata yung tamang tawag dun, man-child. Malas mo naman kung ganun. Akala ko kasi nakahanap ka na ng mature na lalaki. Yun pala hindi. Hindi nga yata magandang idea na makipagrelasyon sa mga mas bata sa'yo, lalo na sa mga lalaki. Ano naman kinalaman nung edad na yun sa kung paano siya umasta? Naisip ko lang naman. Hindi yun totoo. Kasi hindi na rin naman bata yang si Kylo. 30 na siya, di ba? Oo. Kita mo na? Nasa pag-uugali niya talaga ang problema kasi kahit na madagdagan pa yung edad niya, kung immature talaga siya, hindi na yun magbabago. Marami dyan na mas bata pa sa kanya pero mature na mag-isip at kumilos. Ewan ko na lang kung ano nangyari dyan sa boyfriend mo.
Tulog yata nung nagsabog ang langit ng pagiging mature. Masyado na siyang napag-iwanan. Kaya nga nalulungkot ako eh. Kasi hindi ko akalain na aabot kami sa ganito. Nakakalungkot nga. Pero cheer up. Hindi ka pa naman nakatali sa kanya. Kung ayaw mo pala ng ganyang ugali, pwede mo pa siyang hiwalayan anytime. Yan yung sinasabi ko sa'yo na kagandahan ng pakikipag-live-in. Mas makikilala mo yung ugali ng tao, kung paano siya kumilos at manalita, tapos nasa iyo kung kaya mong tanggapin at pakisamahan. Pero lagi kang may choice na umalis at iwanan yung relasyon nyo. Paano ko gagawin yun? Mahal ko si Kylo. Ikaw ba mahal niya? Mahal naman niya siguro ako. Ay di kung ganun magsama kayo. Huwag mo nang pakawalan kasi baka mapunta pa sa iba. Ate naman eh. Pero seryoso, wala naman ako magagawa kung magsistay ka sa relasyon nyo eh. Ikaw naman yan, hindi ako. Pero sana, kung ano man ang mangyari sa mga susunod na araw, hindi ka magsisi. Sa bagay, baka nga dun ka mas matuto, kaya bahala ka na kung paano mo yan didiskartehan. Sa tono mo, para kang sumuko na sa pagpapayo sa akin ha. Hindi naman. Pero alam ko na ikaw pa rin na magdedesisyon yan. Ayoko naman maging kontrabida sa relasyon nyo. Saka baka totoong nagmamahalan nga kayo pero masyado lang napapangibabawan ng pagiging immature ng jowa mo. Sana magbago pa siya. Subukan mo kayang ipaalbularyo. Ipatawas mo, baka kasi nabalis ang engkanto. Papadudot na pailing na lamang ako sa suggestion ni ate kahit na alam kong nagbibiro lamang siya at nang aasar. Pero may punto naman siya sa sinabi niyang desisyon ko pa rin ang masusunod. Totoo rin naman na mahal ko pa rin si Kylo at ayoko na yun lang ang maging rason kung bakit ko siya hihiwalayan. Kaya lang ay nasa isip ko pa rin yung pang-iiwan niya sa akin noon. At yung takot ng ate ko na posible akong napahamak. Buti na lang at ligtas pa rin akong nakauwi sa inuupahan namin. Marami po akong what if sa relasyon namin ni Kylo. What if ulitin niya yung ginawa niyang yon? At sa mas malalayong lugar na niya ako iwanan. What if magkasakita na kami kasi masyado siyang mapagpatol at marami pang iba? Nagwo-worry ako para sa kaligtasan ko sa aming relasyon at sa kinabukasan namin bilang magkasintahan. Napapaisip ako kung magbabago pa ba si Kylo o ako na lang talagang mag-a-adjust sa amin. Sana po ay matulungan ako ng mga kabarangay kung ano ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Sana po'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Malaking bagay kasi yon para sa tulad kong nalilito ang puso. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zayel. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Barangay LS 97.1.